Kumusta mga ka-foodie? Welcome back sa aking channel. Ngayon, sisiyasatin natin ang mundo ng lutong Pinoy at kilalanin ang mga chef, restaurateur, at culinary visionary na hindi lang gumagawa ng masasarap na pagkain, kundi nagtatayo rin ng mga matatag na negosyo. Mahirap man talagang malaman ang eksaktong yaman ng isang tao dahil kadalasan ay pribado itong impormasyon, pero base sa kanilang malaking impluwensya, tagumpay ng kanilang mga negosyo, at malawak na pagkilala, pinagsama-sama ko ang listahan ng mga pinaka-prominent at malamang na pinakamataas na kumita sa mundo ng culinary sa Pilipinas ngayong 2025. Si Tony Tan Cake Siong ang nagtatag at chairman ng Jollibee Foods Corporation, ang isa sa pinakamalaking fast food restaurant chain sa Pilipinas. Kilala rin siya bilang co-chairman ng Double Dragon Properties. Pagsisimula ng Jollibee, nagsimula siya sa dalawang ice cream parlor noong 1975 at sa huli ay dinagdagan niya ito ng mga mainit na pagkain tulad ng hamburger at fried chicken dahil sa hiling ng mga customer. Noong 1978, formal niyang itinatag ang Jollibee. Pagpapalawak ng negosyo sa ilalim ng kanyang pamumuno, lumawak ang Jollibee Group at nagmamay-ari na ngayon ng iba't ibang brands tulad ng Red Ribbon, Chowking, Greenwich, Mang Inasal, at iba pang international brands. Mga parangal, nakatanggap siya ng iba't ibang parangal kabilang na ang Ernst & Young World Entrepreneur of the Year noong 2004 at Ramon V. Del Rosario Award for Nation Building noong 2022. Si Erwan Yusuf ay isang kilalang food vlogger at content creator na nakatuon sa pagkain, paglalakbay, at kulturang Filipino. Kilala rin siya bilang asawa ng aktres na si Ann Curtis at kapatid ng modelong si Solen Yusuf. Ilan sa mga mahahalagang impormasyon tungkol sa kanya. Propesyon at proyekto, siya ang nagtatag ng The Fat Kid Inside Studios na gumagawa ng mga video para sa digital channel na FEATR. Sa pamamagitan ng FEATR, naglalabas siya ng mga dokumentaryo at palabas na nagtatampok sa iba't ibang lutuin, tradisyon, at kwento ng mga komunidad sa Pilipinas. Adhikain, ang kanyang misyon ay itaguyod ang pagkain at kultura ng Pilipinas sa buong mundo. Hindi niya tinuturing ang sarili bilang isang chef kundi isang home cook at mananalaysay na gumagamit ng pagkain upang magkwento tungkol sa kultura at kasaysayan. Mga parangal, nanalo siya ng James Beard Award noong 2023 para sa kanyang trabaho sa social media, na kinikilala bilang isa sa pinakamataas na parangal sa larangan ng food media. Edukasyon at negosyo, nag-aral siya ng business management at nagkaroon ng karanasan sa pamamahala ng mga restaurant sa iba't ibang bansa bago bumalik sa Pilipinas. Kasama rin siya sa mga negosyong tulad ng Chingolo Deli kasama ang kanyang bayaw na si Nico Bolzico. Si Chef Boy Logro, na ang tunay na pangalan ay Pablo Boy Logro, ay isang sikat na celebrity chef sa Pilipinas. Kilala siya sa kanyang mga cooking show at sa mga sikat na linyang Yum, Yum, Yum at Ping, Ping, Ping. Narito ang ilang mahahalagang impormasyon tungkol sa kanya. Maagang buhay at karera, mula sa isang simpleng pamilya sa Leyte, nagtrabaho si Chef Boy Logro bilang isang houseboy at tagahugas ng plato sa isang Chinese restaurant sa Quiapo noong siya ay 13 taong gulang pa lamang. Dahil sa kanyang pagsisikap, unti-unti siyang umangat at natuto sa kusina. International experience, nagtrabaho siya bilang isang sous chef sa ibang bansa para sa isang sultan sa Oman. Dito, nagkaroon siya ng pagkakataon na magluto para sa iba't ibang pinuno ng mundo. Telebisyon, naging popular siya sa telebisyon sa kanyang mga programa tulad ng Chef Boy Logro, Kusina Master, at Idol sa Kusina na ipinalabas sa GMA Network. Edukasyon, hindi siya nakapagtapos ng high school at nakatapos lamang ng elementarya, ngunit ipinagmamalaki niya na ang kanyang natutunan ay galing sa University of Experience. Negosyo, nagtatag siya ng sarili niyang culinary school, ang Chef Logros Institute of Culinary and Kitchen Services. Si Chef JP Anglo ay isang kilalang Filipino chef na nagmula sa Bacolod City. Kilala siya sa kanyang pagsisikap na isulong ang Filipino cuisine sa pandaigdigang entablado. Narito ang ilang mahahalagang impormasyon tungkol sa kanya. Edukasyon at karera, nag-aral siya sa Center for Culinary Arts CCA sa Maynila at sa prestihiyosong Le Cordon Bleu sa Sydney, Australia.
Sa simula ng kanyang karera, nagkaroon siya ng mga pagsubok, kabilang na ang pagkabigo ng kanilang family restaurant sa Bacolod. Mga sikat na restaurant, siya ang nagtatag ng Sarsa Kitchen Dagdag Bar sa Pilipinas na naging popular dahil sa modernong pagbabalik-tanaw sa mga tradisyonal na Filipino dish. Nagbukas din siya ng Kuya Filipino Eatery sa Dubai kung saan ipinagpapatuloy niya ang layuning ipakilala ang Filipino food sa mas malawak na audience. Pagkilala at kontribusyon, bukod sa pagiging chef, lumabas din siya sa telebisyon bilang judge sa Junior Master Chef Philippines at host ng cooking travel show na Hungry with Chef JP. Kinikilala rin siya sa kanyang mga kolaborasyon sa iba't ibang food brands at sa kanyang mga travel at food vlog. Personal na buhay at adhikain, kilala rin siya sa kanyang pagiging surfer. Ang kanyang personal na hilig sa paglalakbay at pagluluto sa iba't ibang lugar kasama ang mga lokal ay nakikita sa kanyang mga ginagawang content. Ang kanyang misyon ay ang Filipino Food Forward o ang pagpapaunlad at pagpapakilala ng Filipino cuisine sa buong mundo. Si Antonio Tony Boy Escalante ay isang kilalang chef at restaurateur sa Pilipinas. Siya ang nasa likod ng sikat na Antonia's Group of Restaurants na kinabibilangan ng flagship restaurant na Antonia's sa Silang, Cavite. Narito ang ilang mahahalagang impormasyon tungkol sa kanya. Edukasyon at karera. Bago siya naging isang chef, nagtrabaho muna siya bilang isang flight attendant sa loob ng halos isang dekada. Nag-aral siya ng culinary arts sa Australia at nagtrabaho sa mga restaurant sa Pilipinas bago itinatag ang sarili niyang restaurant. Pagsisimula ng Antonia's, sinimulan niya ang kanyang restaurant sa Tagaytay. Ang kanyang dedikasyon at pagmamahal sa pagluluto ay nagresulta sa pagiging sikat ng Antonia's, na naging isang destination para sa mga mahilig sa masarap na pagkain. Pagkilala, ang kanyang restaurant ay nakatanggap ng iba't ibang parangal, kabilang na ang pagkakasama sa Asia's 50 Best Restaurants noong 2015. Kilala rin siya sa kanyang paniniwala na ang mga pagkaing niluluto sa mga tahanan ng mga Pilipino ay karapat-dapat na makatanggap ng Michelin recognition. Si Ana Lorenzana de Ocampo ay isang kilalang Filipina restaurateur at ang presidente at CEO ng Wildflower Hospitality Group. Narito ang ilang mahahalagang impormasyon tungkol sa kanya at sa kanyang negosyo. Pagsisimula ng Wildflower, itinatag niya ang Wildflower Bakery Dagdag Cafe noong 2012 kasama ang kanyang kapatid na si Margarita Lorenzana Mansky. Nagsimula ito bilang isang maliit na kafe sa Bonifacio Global City at lumago bilang isa sa pinakamalaking grupo ng restaurant sa bansa. Mga kasanayan at edukasyon, nagtapos siya ng degree sa Hotel and Restaurant Management mula sa University of the Philippines Diliman at nag-aral din sa Le Cordon Bleu School. Mga nagawa sa ilalim ng kanyang pamumuno, pinalawak ng Wildflower Group ang portfolio nito na kinabibilangan ng mga brands tulad ng Little Flower, Wildflower Italian, Pizza Sisters, at Pink's Burgers. Pagkilala, nakatanggap siya ng iba't ibang parangal, kabilang na ang Restaurateur of the Year mula sa Tatler Dining Awards noong 2022. Kilala rin siya sa kanyang paggamit ng data at teknolohiya para mapabuti ang kanilang operasyon. Personal na paniniwala, binibigyang diin niya ang kahalagahan ng paggawa ng negosyo na may good vision, at naniniwala siya na ang tunay na tagumpay ay nasusukat hindi lamang sa personal na mga tagumpay kundi pati na rin sa positibong pagbabagong naibibigay sa iba. Si Chef Mike Totong Sertao ay isang kilalang chef at restaurateur sa Pilipinas. Kilala siya sa kanyang advokasya para sa pagpapanatili at pagpapaunlad ng lutuing Pilipino. Narito ang ilang impormasyon tungkol sa kanya. Siya ay isang sikat na personalidad sa media at mayroon siyang YouTube channel na tinatawag na Simple, kung saan nagbabahagi siya ng mga recipe. Siya ay may akda ng mga sikat na aklat sa pagluluto tulad ng Philippine Cookery, From Heart to Home. Siya ay nagtatag ng mga restaurant na nagtataguyod ng mga lokal na sangkap at tradisyonal na lutuin. Kabilang sa kanyang mga restaurant ang Lor Asador at Tindeli. Kinakatawan niya ang Pilipinas sa mga pandaigdigang kaganapan tulad ng Madrid Fusion sa Espanya. Siya ay nagmula sa Cebu at simula pagkabata ay nasa kusina na siya. Si Claude Tayag ay isang kilalang Kapampangan chef, artist, manunulat, at tagapagtaguyod ng lutuing Filipino.
Itinuturing siyang isang haligi sa culinary scene ng bansa lalo na sa pagpapalaganap ng tradisyonal na lutuing Kapampangan. Narito ang ilang mahahalagang impormasyon tungkol sa kanya. Restaurateur siya ang nagmamay-ari ng Bale Dutong sa Angeles City, Pampanga, isang sikat na by appointment only restaurant na dinarayo ng mga lokal at dayuhang turista. Ang kanyang restaurant ay nakilala sa buong mundo matapos itong bisitahin ni Anthony Bourdain sa kanyang seryeng No Reservations noong 2008 kung saan tampok ang sikat na dish na lechon 5 ways. Manunulat at artist bukod sa pagluluto, kilala rin si Claude Tayag sa kanyang mga likhang sining at panulat. Naging kolumnista siya sa iba't ibang pahayagan at may akda rin ng mga libro tulad ng Linamnam, Eating Philippine Food. Sa pamamagitan ng kanyang panulat, ibinabahagi niya ang kanyang kaalaman sa kasaysayan at kultura ng pagkain sa Pilipinas. Adhikain, isa sa kanyang pangunahing misyon ay ipakitang ang lutuing Filipino ay hindi lamang tungkol sa turo-turo o simpleng pagkain, kundi isa itong sophisticated at world-class na cuisine na karapat-dapat ipagmalaki. Nakatuon ang kanyang trabaho sa pagpapakilala sa ganda at lalim ng Filipino culinary traditions. Si Jordy Navarra ay isang kilalang chef na nagtatag at may-ari ng Toyo Eatery sa Maynila. Ang kanyang restaurant ay nakilala sa buong mundo dahil sa modernong Filipino cuisine na inihahain nito. Narito ang ilang mahahalagang impormasyon tungkol sa kanya. Edukasyon at karera, nagtrabaho siya sa mga sikat na international restaurant tulad ng The Fat Duck sa UK at Bow Innovation sa Hong Kong bago bumalik sa Pilipinas. Toyo Eatery, binuksan niya ang Toyo Eatery noong 2016. Ang pangalan nito ay hango sa salitang Filipino para sa soy sauce na sumisimbolo sa isang simpleng sangkap na may malalim na pagiging komplikado. Mga parangal at pagkilala, ang Toyo Eatery ay patuloy na napasama sa listahan ng Asia's 50 Best Restaurants mula noong 2019 at kinilala rin ito bilang the best restaurant in the Philippines sa loob ng ilang taon. Nanalo rin ito ng Flor de Caña Sustainable Restaurant Award noong 2023 dahil sa paggamit nito ng mga lokal na sangkap at pag-iwas sa basura. Pilosopiya sa pagluluto, kilala si Jordy Navarra sa kanyang pilosopiya na gumamit ng mga lokal na sangkap at suportahan ang mga magsasaka sa Pilipinas. Ang kanyang pagluluto ay nakatuon sa pagtuklas muli at pag-unawa sa kulturang Filipino sa pamamagitan ng pagkain. Sa Toyo Eatery, sinisikap niyang gawing relaxed, welcoming, without too much formality, ang fine dining experience. Mayroon din silang Panaderia Toyo na nagre-reimagine ng mga tinapay tulad ng pandesal at ensaymada gamit ang mga lokal na butil. Si Margarita Mansky ay isang kilalang Filipina pastry chef na nakabase sa Los Angeles, California. Nakilala siya sa buong mundo dahil sa kanyang kahangahangang mga baked goods at pastries. Narito ang ilang mahahalagang impormasyon tungkol sa kanya. Restaurateur siya ang isa sa mga nagtatag at may-ari ng Wildflower Bakery Dagdag Cafe sa Pilipinas, kasama ang kanyang kapatid na si Ana Lorenzone de Ocampo. Sa US naman, siya at ang kanyang asawang si Chef Walter Mansky ay nagpapatakbo ng mga sikat na restaurant tulad ng Republic, Mansky, at Sari Sari Store. Mga parangal, noong 2023, nanalo siya ng prestihiyosong James Beard Award para sa Outstanding Pastry Chef or Baker na itinuturing na Oscars ng culinary world. Siya ay 8 beses na nominado para sa parangal na ito bago siya nanalo. Nanalo rin siya ng Best Pastry Chef mula sa LA Weekly noong 2014. Pagluluto at libro, sumulat siya ng cookbook na pinamagatang Baking at Republic, Masterful Techniques and Recipes, kung saan ibinabahagi niya ang kanyang mga trade secrets sa pagbe-bake. Edukasyon, nag-aral siya sa Culinary Institute of America (CIA) sa New York. Nagtrabaho rin siya sa mga kilalang restaurant tulad ng Petina, Spago, at Nilis. Ano sa tingin niyo ang listahan namin? May iba pa ba kayong naiisip na Filipino culinary icon na dapat ding mapabilang sa listahang ito? Ay comment nyo na sa ibaba. Huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe para sa iba pang content na katulad nito, at i-click ang notification bell para updated kayo sa mga bagong upload ko ng mga video.